Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. The message of the cross. At ngayon pag-aralan po natin kung paano tinitignan ng maraming tao ang mensahe ng krus. At kung paano naman dapat natin tanawin ang krus bilang mga mananampalataya. At una tigit sa lahat, kailangan makita muna natin ang sinasabi po sa Isaiah 53 verses 4 to 6. Sabi rito, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Dito po makikita natin malinaw po ang mensahe ng krus. Nasa pamamagitan po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus ay inalis yung ating mga kahinaan, pinagaling yung ating mga karamdaman, at yung ating mga kasalanan ay napatawad. In fact, ang sabi nga po rito, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. So yan po ang mensahe ng krus. Ngayon, paano ito tinatanaw ng ibang tao, lalo na ng mga hindi naniniwala? At ito'y nagiging kahangalan sa kanila. Unang-una kasi, ang tingin nila, ang pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ay weakness or a display of weakness, defeat, and failure. Bakit nga naman yung bugtong na anak ng Diyos, kung talagang Diyos siya, bakit siya kailangang mamatay? Ang hindi nila nakikita, ito po yung highest demonstration ng pag-ibig ng Diyos, na siya po mismo, yung kanyang sariling anak, dahil mahal niya tayo, ang tumanggap ng parusa para sa atin. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Hesus na hindi magagawa ng ibang kinikilalang Diyos ng sanlibutan ito. Yung magsakripisyo para sa atin. Pangalawang, marami po ang naniniwala pa rin na kaya nilang iligtas ang kanilang sarili. Kaya para sa kanila, yung kaligtasan na ino-offer ng Panginoong Hesus kulang pa. At kailangan dagdagan pa yung sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesus. So, yun nga, Kaya makikita nyo marami ngayon sa panahon natin na mas matindi yung pananalig nila sa sarili nilang kalakasan o sarili nilang good works at pagsasakripisyo. Kasi iniisip nila ay kulang pa yung sakripisyo ng isang tao. Kulang pa yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pero sa Biblia po malinaw na sinasabi sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 na we are saved by grace through faith, at hindi yan sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa o sariling kakayahan para ang tao ay huwag magmalaki. Kasi pagka tayo nga naman ang nakakapagligtas sa ating sarili, pwede tayong magmalaki. So yung iba, tinatanaw nila yung sakripisyo ng Panginoong Hesus, limitado lang, limitado lang sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito po, nakikita ko po ito sa maraming mga Christian circles. Lagi lang nila ini-interpret yung kamatayan ng Panginoong Hesus na para sa kasalanan lang ng tao. Pero kung uunawain nyo itong Isaiah 53, verses 4, 5, and 6, malinaw po, hindi lamang kasalanan ang nawala sa ating mga buhay, kundi maging yung ating mga karamdaman, kahinaan. Yan po ay inako ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa Biblia po, ang pagkaunawa natin ng redemption ay kasama po dyan yung tinatawag na remission of sins, na kung saan kinalilimutan na ng Diyos yung ating mga kasalanan. Kasama po dyan yung regeneration, na kung saan ang isang tao na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mabuborn again at magkakaroon ng isang panibagong pagkatao at bagong buhay. At kasama din yung restoration. Ano yung restoration? Yung pong healing, yung pagkabuo ng ating buhay.
Kaya alam niyo po, wag nating limitahan ang kapangyarihan po ng krus sa ating mga buhay. Kasi ang sabi ng Biblia, it is the power of God to those who believe. Napakalawak po ng nasasakop ng kapangyarihan ng krus sa ating mga buhay. Pero may malalim pong dahilan kung bakit pong mali ang unawa ng maraming tao sa krus. Unang-una po ay dahil sa kasalanan. Maraming tao hindi nila nire-recognize na sila'y nagkasala. At akala nila kaya nilang pagtakpan yung kanilang mga kamalian. Or yung tinatawag na sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ay makakalimutan na ng Diyos yung kanilang mga kasalanan. Hindi po ganoon. Hinihingi ng Diyos ng isang tao totoong magsisi. At ang ating mga kasalanan po ay may kabayaran yan. At yung taong totoong nagsisi at kumilala sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ay mapapatawad doon sa kanyang mga kasalanan. Aakuin ng Panginoong Hesus yung parusa ng kasalanan ng taong yan. Kasi tandaan niyo po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yun po sinasabi ng Romans chapter 6 verse 23. Pangalawa, hindi lamang ang kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit mali ang marami sa pagkaunawa sa krus. Nariyan po yung pride. Akala nila kaya nilang iligtas ang kanilang sarili sa pamamagitan ng sarili nilang kabutihan o yung good works. Pride po yun pagmamalaki yun. Kaya maraming ngayon sinasabi nila, ako naman hindi pumapatay, hindi naman ako nagnanakaw, okay, mabait na tao naman. Siguro sapat na yun para ako'y maligtas. Hindi po sapat yun. Kasi ang kasalanan po, ulitin ko po, may kabayaran po yan. At tanging ang makakapagbayad lamang ng ating mga kasalanan ay yung walang utang. Tayo po marami tayong utang. Ang Diyos lamang sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo makakapagbayad ng ating mga utang. Kaya sapat yung sakripisyo niya para bayaran yung ating mga pagkukulang sa buhay na ito. Other words, yung ating mga kasalanan. Pangatlo po, maraming tao naniniwala na meron pang ibang misaya. Pag sinabing misaya, yung makapagliligtas sa kanila. Hindi lamang tao po ang tinutukoy yan, kundi pwedeng ang misaya natin ay yung atin pong kayamanan. Pwedeng ang misaya natin ay ang siyensya o yung teknolohiya at marami pang iba. Kaya ang tao ang hirap maniwala Sabihin nila ay kaya na ng siyensya yan. Pagka may pera ka, sapat na yan. Maliligtas ka na sa mga problema, sa mga sakit at karamdaman. Ngayon, ang nakakalungkot po sa bandang huli natutuklasan nila, hindi pala sapat yung pumpera, yung teknolohiya o yung dunong ng tao, galing ng tao para sila ay maligtas sa kanilang mga problema, sa kanilang mga karamdaman at maging sa kasalanan. Matutuklasan nila na tanging ang Panginoong Hesus lamang po makapagliligtas sa kanilang buhay. Kasi ang tao po ngayon punong-puno ng unbelief. Ang hirap maniwala. Akala natin naniniwala na dahil nagsisimba. Hindi po. Maraming tao maski nasa loob ng simbahan, hindi naniniwala sa tunay na kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga na makita natin itong mga bagay na ito para magkaroon tayo ng tamang unawa sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kasi marami po ang mali ang unawa sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.